Hello mga ka-legit Davercads, panibagong updates kung saan TVJ abay nadadawit sa issue ni Halos Host. Aba, yung pinag-uusapan ngayon sa buong social media at Karen Aistrup may pinatunayan sa anak ni Carmina Villaruel na kambal. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating Of course, mga bago tayo updates. magpatuloy, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, at legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panunood. Magmula nga nang napasama ang kambal ni Carmina Villaruel na si Mabi at si Cassie Legaspi sa set of hosts na isinama ng Tape Incorporated at pinayagan ng GMA Sparkle ay sunod-sunod na nga mga intriga at lagi po silang nagkakaroon ng comparison sa ibang mga talent po ng TV5 or ng ibang host dito, no? Kung saan kamakailan lamang ay talagang nadadawit po sila at nababanggit at naikukumpara kinumpara po si Miss Cassie Legaspi kay Miss Atasha Mulak na mas inunang mag-aral kaysa mag-artista. At ngayon naman nakukumpara din po itong si Miss Cassie Legaspi dito kay Karen Aistrup, whatever. Nako-compare po siya kay Karen kasi si Karen po, nakita nyo naman naka-gown po siya ng kanyang pam-prom. Ibig sabihin po pala, it only means na kahit po nagwo-work siya, kahit nag-host po siya sa Itbulaga at may mga racket pa siyang iba on the side, talagang mas pina-priority niya pa rin po ang kanyang pag-aaral. Ang kagandahan sa kanya, nag-aaral siya but never po siyang umabsent sa Itbulaga. So, ibig sabihin, she really knows how to manage yung kanyang schedule na bagay na hinangaan ng lahat. Tapos, dahil doon, na-compare na naman itong si Cassie. Pero kanina nga, sobrang exciting ang naging ganap dahil ginanap nga yung kaarawan ni Lola Belen sa Gimme 5. So, panoorin mo din natin ang napakasayang episode na ito. Davercads dito sa studio, ready na rin. Pakiparte, birthday party para kay Lola Belen. 1,000 pesos. Kapag Dalawa, 20,000 pesos. Kapag Nakatatlo, 50,000 pesos. Sa Lincoln Neo, good luck. Laban. Ayan po si Meng. Happy birthday! Happy birthday, Lola Belen. Happy birthday, Lola Late ako pagpunta dito na lagpas yung aking sasakyan. Kasi nandun ako, hindi ko na ituro yung diretso. Kasi maaga akong nagsimba ako kasi birthday ko. Siyempre. Salamat ako sa Diyos. Okay. Lola Belen, pag may birthday, siyempre, may pansit at meron din cake. Yan. Ito po ang kauna-unahang pancit cake. May pansit, may Ay, cake. pancit pala dyan. Cake. Maraming salamat sa iyo, Hindi nakarating kayo. Okay, batiin mo na kasi Lola Belen. Lola Belen, happy birthday po! Salamat sa iyo, salamat. Maayong mundo, mga Davercads! Hindi ko, alam mo, naalita na ako sa surprise din. Alam si Lola. Salamat sa iyo. Akala ko, pag ganito mga birthday, hindi na sineselebrate kasi nga sabi, thunders na, hindi na, okay lang, hindi na mag-birthday. Pero pala pag ganito pala talaga, as we grow older, like 75. 75 na ako, ala. Grabe. Pwede na. Yung totoo. Pero masarap kasi sa pakiramdam, pag tayo'y nagiging sensitive and emotional, ang saya pala ng ganito. Thank you very much, mga Davercads. Big. Thank you. I love you very much. Okay, salamat po. My
regalo rin ako sa mga dabarkats. May palut pag ako! Ito na nga, no? So, bago tayo dumako sa second na natin sa ating topic is happy birthday muna kay Lola Belen. Happy birthday! Ayan. So, ngayon po ito, no, dahil hanggang sa ngayon pinag-uusapan pa rin po ito online. Mainit na issue ito. Dahil maging ang TVJ na wala namang kinalaman sa issue, nadawit sa issue ni Christy Permin at ni Mr. Dominic Roque. So, ito po yung mga nagsi-circulate na news. According po sa isang mga news online, nadamay sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa issue ni Christy Permin kay Dominic Roque. Sa Christy Permin nitong Feb 21, sinabi ng batikang showbiz columnist na nasilip ng ilan niyang kaibigan kung bakit siningle out siya, lalo lang itinuro ni Dominic at Mayor Bullet Haloso sa issue. Kumbaga, siya po yung idiniin, no? At siya po yung na-single out na dapat mag-apology dahil kahit po napakaraming mga kolumnista at mga vloggers ang talagang nakisawsaw sa issue. Ayon sa aking mga kaibigan, ang sabi nila, ito po yung statement ni Manay Christie, no? Dahil kasi sa TVJ supporters ka, defender ka, parang ang linaw po ng mensahe. Pero mas gusto ko pong paniwalaan na ako ang kanilang tinututukan dahil ayon sa kanila, malisyoso daw po at mapanirang puri yung mga binato ko ng mga salita kay Dominic Roque. Sabi po ni Nanay Christie, wala pong mali siya kung pinapangalanan ko po si Mayor Bullet Alosos. Magkakaroon po yan ng mali siya dahil siguradong iisipin niya at ng kanyang mga kapanalig, kasi kampi ka kay Tito Vic and Joey, pakawala ka ng TVJ. Hindi po ako maaaring pakawala ng TVJ. Ako po ay taga-suporta ng Tito Vic and Joey dahil ako po ay naniniwala at naninindigan sa katotohanan. Sino man po ang kumampi sa TVJ ay tinuturing na kalaban nitong si Mayor Bullet Halosos, wika pa niya. Patuloy pa niya, wala po akong binanggit na pangalan ni Mayor Bullet Halosos. Wala po akong sinasabi na siya ang benefactor ni Dominic Roque. Maging kay Ginong Bong Suntay, hindi ko rin po ginamit yung salitang benefactor. Ibang vloggers po ang nakakabit ng salitang yon sa kanilang dalawa. Matatanda ang nagsalita na si Dominic kaugnay ng ilang pasabog ni Christy tungkol sa kanya at sa paghihiwalay nila ni Bea Alonso. Naglabas si Dominic ng official statement sa pamamagitan ng kanyang abogado mula sa Fernandez and Singsong Law Offices. Binigyan linaw ni Dominic ang ilang chismis gaya ng pag-aari umano ng politiko ang tinitira niyang condo unit na tila pinapalabas umano na benefactor na siyang politician. So, ibig sabihin, nabanggit po dito ni Manay Christy Permin na dahil siya daw po ay TVJ defender, kaya po siya pinipersonal ni Mayor Bullet Halosos.